may mga unconstitutional resolutions, may mga procedural na nangyari na mali talaga sa COMELEC, may mga overvote. So, we are not fighting to sit, no, but rather to correct the system. Kasi in preparation for 2028, so kung hindi pa po kayo pagod, please keep your eyes and ears open. Yung online voting, nawalan tayo ng daan-daan libong boto sa overseas, no? Because even though it is in direct contravention sa sinabi ng batas na dapat balota, that there have been many transgressions, too many to mention, especially the online voting. Hindi po talaga pwede yung online voting. No, wala pong kahit anong basihan sa batas yung walang balota. And yet, they went ahead and did it. Bawal talaga. So, we have to fight this. Isipin nyo, there are roughly almost 2 million, sabi mo ng 1 point something OFWs. Ang bumoboto dyan dati, umaabot ng mga 1,800,000. Hindi na umaabot sa 1,000,000 yung bumoto. Dahil sa they felt disenfranchised. Now, on to other matters. Maliliit na matters. Hindi maliit. Palakihin natin. Basta, other matters. Yeah. Dalawang bagay lang po. Una, hindi pa tapos yung election. May mga nangyayari pang galawan na kung ano-ano may mga overvote daw. Pero huwag po nating asahan na mababago pa yung resulta. But the first order of business is, kung may lakas pa kayo, sana po makiisa kayo sa aming pagpoprotesta, hindi para makaupo, kundi magkaroon ng electoral reform. Kasi po, ang 2028 ay nariyan lang. May Sara, may Robin na uulit. May mga ibang sa amin na baka umulit kung hindi pa tayo pagod, pare. Hindi pa ako patay. Baka ka pa magiging 40 pa ang anak mo, pare. Pwede mo naman sabay-sabay sa isang taon eh. Pare, magsi-72 na ako. Talaga ba? Oo, 72 na ako. Mas matanda ka kay Marcoleta. 75 na ako. Oh, ano pa yun? Mas bata ka ba kay Marcoleta? Mas bata si Marcoleta. Mas bata si 52 lang si Marcoleta. Sa industriya. Nasasabit ko yun. Alam mo kung iniisip doon? Lang nga, naiisip na naman ako nito. Dahil mahal namin yan. So, there will be some noise about this. Yes. But because there were real legal issues, may mga unconstitutional resolutions, may mga procedural na nangyari na mali talaga sa COMELEC, may mga overvote. So, we are not fighting to sit, no, but rather to correct the system. Kasi in preparation for 2028, so kung hindi pa po kayo pagod, please keep your eyes and ears open. Hindi pa tapos eh. Yan po ang pag-iusap namin. Tatagalogin ko lang yung sinabi niya. Kaya masyadong Inglesero tong ativista. Hindi. English ba yun? O sige, hindi na 40 na anak, 40. Ang pag-iusap po namin, para lang ho, alam niyo. Kasi ho, merong over votes na 16.8 million. Ang gusto lang ho namin, hindi ho para maupo. Kinaklaro po namin para malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano talaga ang nangyayari at nangyari nitong eleksyon na to. Ang pakiusap po namin ni Jimmy, kung pwede, alam namin pagod na kayo, baka pwede pa natin dagdagan ng konting pagod pa. Pwede ho ba yun? Okay na ako doon, ewan ko sa'yo. Hindi, tsaka isa pa kasi, aside from procedural, English ka na naman. yung mga miro, di ba, may mga mali doon sa procurement, may mga issues, hindi pa yan dinidinig ng Supreme Court. Yung online voting, nawalan tayo ng daan-daan libong boto sa overseas, no? Because even though it is in direct contravention sa sinabi ng batas na dapat balota, pero naging online. Ang dami tuloy
Pare, by the way, I'm speaking Pala, English umpisa because we have Oh, yes. Go ahead, continue. is Mr. Continue. Afam. It's okay. It's okay. Oh. Do you know? I follow. Okay. This is for you, my friend. Yeah. We will bleed our nose for you. No, it's a light-hearted joke. But the point is that there have been many transgressions, too many to mention, especially the online voting. Hindi po talaga pwede yung online voting. No, wala pong kahit anong basihan sa batas yung walang balota. And yet they went ahead and did it. Bawal talaga. So, we have to fight this. Isipin nyo, there are roughly almost 2 million, sabi mo ng 1 point something OFWs. Ang bumoboto dyan dati, umaabot ng mga 1,800,000. Hindi na umaabot sa 1,000,000 yung bumoto. Dahil sa, they felt disenfranchised. So, we have to fight these things regardless of result. What we need you to manage is public perception to make sure that no one thinks we're doing it to win. No. We're not doing this to win. We're doing this to correct the system. Maraming maling ginawa ang Comelec. So, yun ang una. Bago maging bida si GEG, kailangan mapaliwanag muna niya lahat itong ginawa at nangyari. Sensya na kayo, pause ako. Ubus na talaga. Ubus na talaga. So, what Ipe is saying is, even before we praise the chairman for a job well done or whatever, let's address the issues. So, that's one. Number two, do you realize it's 2025, right? Pag sinabi ko sa inyo 2022, parang kahapon lang, di ba? Tama? Ibig sabihin, 3 years passes by, they pass by so quickly. So, meron po kaming joint request sa inyo. Bago magpaalam, joint request po. Pwede niyo po ba kaming itawid hanggang 2028? Ito po. Hindi po namin sinasabi. Will you be with us till 2028? Okay, thank you. Thank you, Mr. Afam. English We would yun. like to create a body. We would like to create a body that will sustain the momentum. Can you imagine the millions of voters who believed in us? Can you imagine the rankings that we got in Visayas and Mindanao? We cannot disenfranchise these people, na daya man sila or hindi. There is a clear demand for new blood in the Senate. It's clear, the demand is there. Tsaka sa totoo po, wala po kaming bahid ng korupsyon. Kahit isang katiting. And 2028 malapit na po. If you remember, nagsimula kaming mga panya October. And in such a short time, we had so much gains. Tama? What more kung 3 years natin gawin to? Di ba? Pero again, we are always challenged financially, no? But hindi naman tungkol sa pera kasi, di ba? And whatever you're going to do does not have to cost money. It's about grit and persistence and principle. Yun lang. So, we're hoping you can continue to support us whatever we choose to do next. Huwag sana ninyo kaming bitawan. Yun lang po ang aming request. If we always ask God na not to forsake us, we want to ask you this. Please, never forsake us. May isa pa akong hiling sa kanila. Ang dami mo na mahingi. Sige, isa pa. Para sa ito, ayaw mo. Okay. Oh. Okay. Okay. Hindi, ito po. Very clearly, your support of us began with PRRD. Very clear. Mamahalin ko yung mama na yan hanggang sa buhay na walang hanggan.
Sa pamilya nila, si Sara Duterte, pambato natin yan. Tama? O kung hindi man, baka si Baste, hindi natin alam ang mangyayari. Tama? Kaya ito na yung request, medyo iba to. We are seeking your independent support. Sana po, suportahan nyo kami na hiwalay pa sa suporta nating lahat sa mga Duterte. Hindi po dahil humihiwalay kami. In fact, nakikiapid nga kami ng sobra dyan. Suporta talaga kami. But I hope there will come a time soon that you will support us for our credibility, for our platforms, and for our dreams also, independent of theirs, for the country.